Isa ka rin ba sa mga nawala ng mahal sa buhay nang dahil sa kakulangan ng pera? Yung hindi niyo siya naipagamot sa ospital dahil wala kayong pambayad? Maraming tao ang nakakaranas ng ganitong klase ng bagay. Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki ang binatang si Kaloy sa isang mahirap na pamilya, ngunit kahit na ganon ay masaya naman sila. Wala siyang mga kapatid dahil napag-usapan na daw ito ng kanyang mga magulang. Hindi na daw kasi nila kayang buhayin kung madadagdagan pa sila ng anak. Mabubuting tao ang kanyang mga magulang at nagsisikap talaga ang mga ito upang makakain sila sa pangaraw-araw. Isang hapon ay sabay-sabay nilang pagsasaluhan ang napitas nilang gulay mula sa kanilang taniman. "O anak, sige na, ikaw na ang mamuno ng dasal. Simulan na nating magpasalamat sa mga biyaya na bigay sa atin ng may kapal," sabi ni Aling Tsoleng na nanay ni Kaloy. Taimtim na nagdasal ang isang pamilya. Walang oras na hindi sila nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na dumadating sa kanilang buhay. Palagi silang nagpapasalamat sa pangaraw-araw. Tanging high school lamang ang natapos ng binatang si Kaloy. Sa ngayon ay wala na itong pangarap sa kanyang buhay. Kontento na siya kung ano ang meron sila ngayon. Ang gusto na lamang ng binata ay ang matulungan ang kanyang mga magulang sa pagtatanim at pagtitinda ng gulay. "Anak, pasensya ka na ha. Hindi ka na talaga namin kayang pag-aralin ng tatay mo sa kolehiyo. Gusto man namin pero wala kaming sapat na pera," nakayakong sabi ni Mang Leo. Ngumiti naman ang binata dahil wala namang problema sa kanya. Masaya pa nga siya na natutulungan niya ang mag-asawa dahil kitang-kita niya kung paano nahihirapan ng dalawa. "Naku tay, wala pong problema. Kinalimutan ko na po ang pangarap ko na maging isang doktor. Kumikita naman po ako sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay. Huwag niyo na pong isipin ang tungkol sa bagay na yan," magalang na sagot ni Kaloy. Alam kasi ng binata na hindi na talaga siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Maswerte pa nga siya dahil nakatapos siya sa high school, samantalang ang mag-asawa ay hindi man lang nakatapos ng elementarya. Wala na siyang gusto sa buhay kundi ang magtanim ng gulay. Isang araw habang naglalako ang binata sa bayan ay napadaan siya sa isang sikat na universidad. Nakita niya doon ang mga estudyante na masayang masaya habang kasama ang kanilang mga kaibigan. "Noong bata pa ako ay pangarap ko talaga na dyan mag-aral. Pero wala eh. Siguro ay talagang dito lang ako nababagay. Hindi naman ako lumaki sa mayamang pamilya, kaya wala naman akong karapatan na ipilit ang aking kagustuhan," malungkot na sabi ni Kaloy sa kanyang isipan. Inggit na inggit ang binata sa ibang mga estudyante pero wala naman siyang maisip na paraan. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagtitinda ng gulay at isa-isa niyang inalok ang mga estudyante doon. "Ma'am, sir, bili na po kayo ng gulay. Bagong pitas pa po ang mga yan. Murang-mura na po. Pwede niyo pong ipasalubong sa inyong mga magulang," sabi ni Kaloy sa mga estudyante. Nang dahil doon ay pinagtawanan siya ng mga tao para bang minamaliit siya ng mga ito nang dahil sa estado ng kanyang buhay. "At ano naman ang gagawin namin sa gulay na yan? Pasensya ka na pero mukhang marumi yan. Mukhang hindi mo man lang hinugasan," natatawang sabi ng isang lalaki. "Naku sir, hindi po yan marumi. Kaunting hugas lang po ay pwede nyo na pong iluto yan. Bilhan nyo na po ako para makauwi na po ako sa aming bahay," sagot ni Kaloy. Ngunit nilampasan lamang siya ng mga ito matapos siyang pagtawanan. Nang dahil doon ay walang nagawa si Kaloy kundi ang ipagpatuloy na lamang ang kanyang pagtitinda. Kinabukasan ay nabanggit niya ito sa kanyang mga magulang. "Nay, ang ganda po pala doon sa universidad. Siguro po ay mayayaman lang ang nakakapag-aral doon. Siguro po ay ang mahal ng kanilang mga binabayaran," nakangiting sabi ng binata sa kanyang nanay. Nang dahil doon ay lungkot na lungkot ang mag-asawa dahil ramdam nila sa kanilang mga sarili na pangarap ng kanilang anak na mag-aral. Hindi lang inaamin ni Kaloy dahil baka nga makaramdam sila ng panghihina. "Pero anak, ayaw mo ba talagang mag-aral? Pasensya ka na pero hindi ka talaga namin kayang pag-aralin. Lalo na sa kursong doktor. Sobrang daming mga kailangang bayaran," malungkot na sabi ni Aling Tsoleng. "Hindi naman po nay, nabanggit ko lang po sa inyo ni tatay.
Sige po at magluluto na po ako ng tanghalian para po makakain na po tayo. Palusot ng binata. Tawa lang ng tawa si Kaloy at sinabi nito sa kanyang mga magulang na wala namang problema. Paulit-ulit na lamang ang nangyayari sa kanilang buhay. Nagtatanim sila ng gulay sa umaga at sa hapon naman ay hiwa-hiwalay silang nagtitinda. Ito ang kanilang nagiging sandalan upang sila ay makabili ng bigas. Sila kasi ang klase ng pamilya na isang kahig isang tuka. Kung hindi sila magtatrabaho ay wala silang kakainin dahil palagi rin silang nakakaranas na baratin ng ibang mamimili. Madalas din silang makatanggap ng mga panunukso sa ibang mga tao na may kaya sa buhay. Isang araw nga sa pag-uwi ng binata ay nakita nito na iyak ng iyak ang kanyang mga magulang. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? May problema po ba? Nagtatakang tanong ni Kaloy. Hinimas ni Mang Leo ang likuran ng kanyang asawa upang tumigil na ito sa pag-iyak. Ang lalaki ang nagpaliwanag kay Kaloy kung ano ba ang nangyari. Anak, sinigawan kasi ni Aling Betty ang nanay mo. Nangungutang kasi kami ng bigas. Nakalimutan namin na meron pa nga pala kaming utang. Napahiya ang nanay mo sa mga tao at yun ang totoong nangyari. Paliwanag ni Mang Leo. Dinukot ni Kaloy ang pera na kanyang kinita sa pagtitinda ng gulay. Binilang niya ito at kumita naman siya ng 100 piso. Magkano naman po ang ating utang? Hayaan niyo po at babayaran ko po si Aling Betty. Ako na po ang gagawa ng paraan. Nag-aalalang sabi ng binata. Agad na lumabas ng bahay si Kaloy upang puntahan ang matandang tindera. Aling Betty, pasensya na po talaga kayo. Hindi lang po naalala ni nanay na may utang pa po siya sa inyo. Ito na po at aking babayaran. Pero pwede po ba akong kumuha ng bigas kapalit ang gulay? Wala na po kasi kaming pera. Magalang nasabi ng binata. Ay nako, mabuti na lang at nagbayad ka. Hindi pwede Kaloy, marami pa akong gulay. Itinda mo na lang sa mga tao para makabili ka ng bigas. Pasensya ka na rin kung nasigawan ko ang nanay mo. Seryosong sagot ni Aling Betty. Nang dahil doon ay muling umani ang binata upang itinda sa bayan. Hapon na hapon na ngunit nagtitinda pa rin siya sa kalsada. Ayaw talaga ng binata na makita ang kanyang mga magulang na nahihirapan. Sumisikip ang kanyang dibdib sa tuwing nakakaramdam siya ng problema. Hindi naman kasi sila masamang tao. Talagang mahirap lang sila kaya nagagawa nilang mangutang sa tindahan. Lumipas ang ilang oras ay umuwi na si Kaloy sa kanilang bahay. Dala-dala ang 2 kilong bigas. Anak, maraming salamat ha. Pasensya ka na kung nahihirapan ka. Nadadamay ka pa sa mga problema namin ng tatay mo. Malungkot na sabi ni Aling Choleng. Wala po yun, Nay. Malakas pa po ang aking katawan. Kayang-kaya ko pong magtrabaho. Sige po at magsasaing lang po ako para makakain na po tayo. Magalang nasagot ni Kaloy. Pero isang araw ay hindi nila inaasahan ang isang malakas na pag-ulan. Wala kasi silang sariling telebisyon kaya hindi nila inaasahan na dadaan pa lang isang malakas na bagyo. Agad lumabas ang mag-asawa upang anihin ang kanilang mga pananim. Maaari kasi itong masayang kung sirain lang ito ng malakas na hangin. Tumakbo rin papalabas ng bahay ang binata upang tulungan ang kanyang mga magulang. Basang-basa ang isang pamilya. Ngunit patuloy sila sa kanilang ginagawa. Nay, umuwi na po kayo sa bahay. Sobrang lakas na po ng ulan at hangin. Baka po magkasakit pa po kayo. Nag-aalalang sabi ni Kaloy. Inaawat na ng binata ang kanyang ina dahil hinahapo na ito nang dahil sa sobrang pagod at nang dahil sa sobrang lamig ng panahon. Pero hindi ito narinig ni Aling Choleng at nagpapatuloy lamang ang babae sa pagpitas ng pananim. Hindi na sila magkarinigan nang dahil sa malakas na pagpatak ng tubig. Nang dahil doon ay nilapitan ng binata ang kanyang ina upang pigilan na sa kanyang ginagawa. Nay, magpahinga na lang po kayo. Sobrang lakas na po ng ulan oh. Kami na po ni tatay ang bahala. Pag-ulit ni Kaloy sa kanyang sinabi. Ngunit ayaw magpaawat ng kanyang nanay at nangihinayang ito sa pwede nilang kitain. Mas marami ang masisirang gulay kung si Kaloy at Mang Leo lamang ang magtatrabaho. Hindi na anak, kayang-kaya ko to. Dapat akong tumulong dahil tiyak kong mawawalan tayo ng trabaho.
Masisira lang ang mga pananim. Sige na anak, at magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Pasigaw na sagot ni Aling Tsoleng. Kinabukasan ay nagkaroon ng sakit ang babae. Inaapoy ito ng lagnat at nanginginig pa ito nang dahil sa sobrang lamig ng panahon. Sabi ko naman po sa inyo, Nay, na magpahinga na lang po kayo. Yan tuloy, nagkasakit pa po kayo. Nag-aalalang sabi ni Kaloy. Wala silang pera, kaya namitas na lamang ng halamang gamot ang binata upang ipainom sa kanyang ina. Ito ang kanilang nagiging sandalan sa tuwing nagkakaroon ng sakit ang isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Hindi sila makabili ng gamot dahil napupunta lamang sa pagkain ang kanilang kinikita. Nagtitiis lamang sila sa loob ng kanilang bahay kubo habang dumaraan ang malakas na bagyo. 2 araw pa ang lumipas ay hindi pa rin gumagaling si Aling Tsoleng. Mas lalo pang tumaas ang lagnat nito na para bang tumitirik na ang mga mata ng babae. Hindi na ito kinaya ng mga halamang gamot. Nang dahil doon ay agad tumakbo ang binata sa pinakamalapit na botika at halos mawalan na ito ng pag-asa. Ma'am, pwede po ba akong makautang ng gamot? Pakiusap, may sakit po ang aking nanay. Babayaran ko rin po sa mga susunod na araw. Nagmamakaawang sabi ni Kaloy. Pasensya ka na pero hindi pwede. Tindera lang ako dito at ako naman ang masesarmonan ng aking amo. Marami na ang gumagawa niyan pero hindi naman nagbabayad. Sa ibang tindahan ka na lang magsabi at baka pagbigyan ka nila. Sagot ng tindera. Kung saan saang tindahan pumunta ang binata, ngunit kahit na isa ay walang nagpautang sa kanya. Iyak nang iyak si Kaloy habang naglalakad ito pa uwi sa kanilang bahay. Nang makauwi na ang binata ay nanlambot na lamang ito sa kanyang nakita. Luhaan si Mang Leo habang buhat-buhat nito ang kanyang asawa. Wala nang buhay si Aling Tsoleng at hindi na nito nakayanan ang sakit na kanyang nararamdaman. Anak, wala nang nanay mo. Wala akong kwentang asawa dahil wala akong nagawa. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na sabi ni Mang Leo. Napaluhod na lamang ang binata at halos iuntog niya ang kanyang ulo sa sahig. Nang dahil sa kahirapan ay hindi nila nagawang mailigtas ang buhay ng kanyang nanay. Nay, bakit hindi po kayo lumaban? Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Hindi na po kayo mahihirapan. Huwag po kayong mag-alala dahil ipagpapatuloy ko lang po ang aking buhay. Lumuluhang sabi ni Kaloy. Simula din sa araw na yon ay muling nabuo ang pangarap ng binata na maging isang magaling na doktor balang araw. Kung nakatapos lang daw siya sa pag-aaral, di sana ay nagamot niya ang kanyang ina. Sinisisi nito ang kanyang sarili sapagkat wala siyang nagawa upang madugtungan ang buhay ni Aling Tsoleng. Patawarin niyo po ako dahil wala po akong alam sa panggagamot. Tay, huwag na po kayo umiyak. Alam ko naman po na masaya na po si nanay sa langit. Palagi pa rin po natin siyang kasama at palagi niya po tayong babantayan. Positibong sabi ni Kaloy. Isang araw ang lumipas ay inilibing na lamang nila ang katawan ni Aling Tsoleng sa bakanteng lupa. Kitang-kita ni Kaloy ang kanyang ama na hindi man lamang nagsasalita. Walang kahit na isang luha ang pumatak sa mga mata ni Mang Leo. Tinitiis nito ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Anak, wag na wag kang susuko sa buhay. Maging matatag ka kahit wala na ang nanay mo. Ginawa niya ang lahat para sa ating dalawa. Pilit siyang nagtrabaho kahit hindi na niya kaya. Nagawa niya ang bagay na yun nang dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Seryosong sabi ni Mang Leo. Opo, Tay. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Hindi po ako susuko at gagawin ko po ito para kay nanay. Pero Tay, gusto ko pong maging isang magaling na doktor balang araw. Ang hirap po magkasakit ng walang pera eh. Sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Pero hindi ko po alam kung paano ko po matutupad ang aking mga pangarap. Seryosong sagot ni Kaloy. Pero pilit na pinapalakas ni Mang Leo ang loob ng kanyang anak. Magaling itong magpayo upang maging matatag ang isipan ng binata. Anak, walang imposible at alam kong kaya mong makapag-aral. Maraming paraan. Mahina lang talaga kami ng nanay mo, kaya hindi ka namin napag-aral sa kolehiyo. Pero ikaw, ang tingin ko sa'yo ay isa kang malakas na tao. Humingi ka lang ng gabay sa Panginoon at palagi kanyang tutulungan. Pangaral ni Mang Leo.
Pero nang lumipas ang mga araw ay palaging nasa taniman ng gulay ang kanyang tatay. Wala itong tigil sa pagtatrabaho. Ibang-iba ang ikinikilos ng kanyang ama kaysa noong buhay pa ang kanyang ina. Para bang hindi man lamang ito nagpapahinga. Hindi iniiwanan ni Mang Leo ang pwesto kung saan nakalibing si Aling Tsoleng. Kung minsan ay doon na nga ito natutulog nang dahil sa sobrang pagod. Tay, magpahinga naman po kayo. Pumasok na po kayo sa loob ng bahay. Wala naman pong mangyayaring maganda kung didibdibin pa po natin ang pagkawala ni nanay. Nagluto na po ako ng hapunan at sabay na po tayong kumain. Nag-aalalang sabi ni Kaloy. Sige na anak, ayaw ko lang na mawala sa tabi ng nanay mo. Miss na miss ko na siya. Naalala ko ang mga araw na kasama pa natin siya. Tsoleng, palagi mo kaming babantayan ha. Alam kong palagi ka nandyan at hindi mo kami pinapabayaan. Naluluhang sabi ni Mang Leo. Para bang nawawala sa sariling katinuan ang lalaki dahil hanggang ngayon ay binabalot ito ng matinding kalungkutan. Lumipas sa mga buwan ay walang pagbabago sa mga ikinikilos ni Mang Leo. Parati pa rin itong nasa tapat ng pinaglibingan ng kanyang asawa. Hindi na nga ito kumakain ng maayos at para bang nasa isip nito ay buhay pa ang kanyang asawa. Kaya sa pagdaan pa ng mga araw ay nakita na lang din ni Kaloy ang kanyang tatay na nakahiga sa pinaglibingan ni Aling Tsoleng at wala na rin itong buhay. Iyak nang iyak si Kaloy sapagkat wala na siyang kasama. Mag-isa na lamang niyang lalabanan ang mga pagsubok at problema. Alam ko naman po tay na gustong gusto niya na pong makasama si nanay. Ngayon ay magkasama na po kayo sa langit. Wala po akong pinagsisisihan na kayo po ang aking mga naging magulang. Malungkot na sabi ng binata. Inilibing na lamang ni Kaloy si Mang Leo sa tabi ng pinaglibingan ni Aling Tsoleng. Naging maluwag naman ang kanyang paghinga at nanatiling positibo para sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy lamang nito ang takbo ng kanyang buhay. Wala naman siyang ibang alam na trabaho kundi ang magtanim at magtinda ng gulay. Isang araw ay maagang umalis si Kaloy upang maghanap buhay. Habang nagtitinda siya ng gulay sa tabing kalsada ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nahihirapan sa paghinga. Tay, okay lang po ba kayo? O Diyos ko, ano po ang dapat kong gawin? Kinakabang sabi ni Kaloy sa kanyang sarili. Sobrang init kasi ng panahon kaya baka naubusan ito ng tubig sa kanyang katawan. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang baong tubig sabay hinilamusan nito ang lalaki. Pagkatapos noon ay dinala ito ni Kaloy sa may ilalim ng puno nang sa ganun ay guminhawa ang pakiramdam nito. Tay, lumaban po kayo. Wag na wag po kayong susuko. Dadalhin ko po kayo sa pinakamalapit na pagamutan. Wag po kayo mag-alala dahil may awa po ang Diyos. Nag-aalalang sabi ni Kaloy. Nang kumalma na ang matandang lalaki ay isinakay niya ito sa kanyang kariton at agad niya itong dinala sa ospital. Nagmamadali itong itinulak ng binata. Mabuti na lamang ay may malapit na pagamutan dahil kung hindi ay baka natapos na ang buhay ng matanda. Agad itong inasikaso ng mga doktor dahil kilala nila ang matandang ito. Maraming salamat sa iyo, iho, at dinala mo siya rito. Magiging maayos na ang lahat. Maganda na ang kanyang kalagayan. Sa oras na magkamalay siya, isasabihin na lang namin sa kanya na ikaw ang tumulong sa kanya. Seryosong sabi ng doktor. Isang linggo pa ang lumipas ay gumaling na ang matandang lalaki. Hinanap nito si Kaloy upang bigyan ng pasasalamat. Kung ganun, ay ikaw palang tumulong sa akin. Ako nga pala si Dr. Sanchez. Maraming salamat, iho. Gusto ko itang pasalamatan. Ano ba ang gusto mo? Tanong ng matandang lalaki. Nalaman ni Kaloy na isa pala itong doktor. Ako nga po pala si Kaloy. Wala naman po akong hinihinging kapalit. Pero doktor po pala kayo. Pangarap ko din po ang maging katulad nyo. Pero hindi naman po ako nakapag-aral sa kolehiyo. Masayang sagot ng binata. Nang dahil sa narinig ng matandang lalaki ay nakaisip ito ng paraan upang makaganti kay Kaloy. Gusto mo bang maging isang doktor? Sige, iho, pag-aaralin kita. Ako na ang sasagot sa lahat ng mga pangangailangan mo. Yan ang ipapalit ko sa'yo sa kabila ng pagliligtas mo sa aking buhay. Nang dahil sa'yo ay buhay pa ako at patuloy na makakapanggamot ng mga taong may sakit,
Sabi ni Dr. Sanchez. Hindi talaga makapaniwala ang binata sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na may gantimpala pala ang kanyang ginawang kabutihan. Talaga po ba? Hindi po ba kayo nagbibiro? Pero mahal po ang pagpapaaral sa kolehiyo, lalo na po ang kursong gusto ko. Nakakahiya naman po sa inyo, Dr. Sanchez. Sagot ni Kaloy. Walang problema. Ang totoo niyan ay hindi nababayaran ng pera ang buhay. Hindi sa pagmamayabang pero mayaman ako. Paliwanag ng matandang lalaki. Simula noon ay nakakapag-aral na si Kaloy sa isang universidad. Nag-aaral ito ng mabuti at pinagsisikapan talaga na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin tumigil si Kaloy sa pagtatanim ng gulay dahil dito niya naaalala ang kanyang mga magulang. Habang nasa harapan siya ng pinaglibingan ni Aling Choleng at Mang Leo ay sinabi niyang tutuparin niya ang kanyang mga pangarap. Nay, Tay, balang araw po ay magiging doktor po ako. Magiging maayos po ang aking buhay at maililipat ko na po kayo ng libingan. Magsisikap po ako sa aking sarili. Hindi ko po hahayaan ang mga taong mahihirap. Gagamutin ko po ng libre ang mga taong may sakit na walang kakayanang makapagpagamot sa ospital. Masayang sabi ni Kaloy. Matapos noon ay pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay. Kahit mag-isa lamang siya doon ay hindi pa rin nawawala sa kanyang puso ang kanyang mga magulang. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako para sa mga ito. Dumaan ang mga buwan ay nagbakasyon na ang binata. Wala itong ibang ginawa kundi ang ipagpatuloy ang pagtitinda ng gulay. Hindi nito iniaasa kay Dr. Sanchez ang kanyang pangaraw-araw na pangangailangan. Maya-maya lamang ay tinawag ito ng isang binata. Naalala ni Kaloy na ang lalaking ito ay nag-aaral sa kabilang universidad. Sa pagkakaalam niya ay parehas sila ng kurso, kaya balang araw ay parehas silang magiging doktor. Bigyan mo ako ng gulay. Bibilhin ko na lahat yan dahil bukas ay aking kaarawan. Hindi na ako tatawad sa'yo kahit bilhin ko pa yan lahat. Kawawa ka naman kasi. Tingnan mo naman ang sarili mo. Halos mahubad na ang damit mo nang dahil sobrang kalumaan. Sabi ng binatang si Eric. Takang-taka talaga si Kaloy kung bakit siya minamaliit ng lalaki. Sa pagkakaalam naman niya ay wala naman siyang ginagawang masama. Sasabihin rin niya sana sa lalaki na nag-aaral din siya. Baka kasi sakaling maging magkaibigan silang dalawa. Pero yun pala ay pagtatawanan siya ng lalaki nang dahil sa estado ng kanyang buhay. Pagkatapos noon ay nagpasalamat ang binata, sabay pumasok na si Eric sa loob ng kanilang bahay. Siguro ay may ganun talagang klase ng tao. Nagiging masaya sila kapag nakakapanglait ng mga taong mas mababa sa kanila. Kailangan ko talagang mag-aral ng mabuti para hindi na ako makaranas ng ganitong mga panlalait. Napapailing na sabi ni Kaloy sa kanyang sarili. Sa totoo lang ay matagal nang inaalok ni Mr. Sanchez ang binata na sa bahay na nito tumira. Pero palagi na lamang itong tinatanggihan ni Kaloy dahil gusto pa rin itong mabantayan ang kanyang mga magulang. Sanay na siya sa lugar na yon at kailangan niya rin naman maalagaan ang kanyang mga pananim. Kaloy, dito ka na kasi tumira. Ako na rin ang sasagot sa pagkain mo. Tutal, nasa ibang bansa naman ang aking mga anak kaya nag-iisa lang ako sa aking buhay. Muling paanyaya ni Dr. Sanchez. Pero sa ikalimang pagkakataon ay muli itong tinanggihan ng binata. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Sanchez, pero pasensya na po talaga kayo. Sobra-sobra na nga po ang ginagastos niyo sa akin. Sapat na po yung pinag-aaral niyo po ako. Kailangan ko rin naman po magsikap upang buhayin po ang aking sarili. Magalang na sagot ni Kaloy. Tiwala talaga ang matandang doktor sa binatang ito. Sobrang linis ng kalooban at hindi marunong naman lamang sa kanyang kapwa. Lumipas pa ang mahabang panahon ay sa wakas, nakatapos na si Kaloy sa kanyang pag-aaral. Nakapasa na rin siya sa kanyang mga exam, kaya wala na siyang ibang gagawin kundi ang maghanap ng mapapasukan. Kaloy, magiging isang ganap na doktor ka na. Huwag kang mag-alala dahil ako na ang bahala sa'yo. Ipapasok muna kita sa malayong lugar para naman masanay ka. Sabi ni Dr. Sanchez. Nang dahil doon ay agad siyang nagkaroon ng trabaho. Naging magaling na doktor ang binata at nagagamot niya ang mga sakit na hirap ng pagalingin ng ibang mga doktor.
Talagang sobrang saya ni Dr. Sanchez dahil hindi naman nasayang ang pagpapaaral niya kay Kaloy. Mabuting tao talaga siya. Dapat lang na mangyari sa kanya ang bagay na to. Tiyak kong marami siyang matutulungang tao, sabi ng matandang lalaki. Ngunit sa paglipas pa ng mga taon ay sinabihan ni Dr. Sanchez na ililipat siya nito ng ospital. Nang makapunta siya doon ay nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Naroon ang lalaking si Eric at isa na rin itong doktor. Ito ang lalaki na nang maliit sa kanya noong nagtitinda siya ng gulay. Oh, di ba? Ikaw yung tindero ng gulay? Doktor ka na pala? Ang taas pala ng pangarap mo, no? Iginagalang ako dito, kaya igalang mo ako. Oo nga, at natupad mo na ang mga pangarap mo. Pero sa tingin ko ay mahirap ka pa rin. Natatawang sabi ni Dr. Eric. Isang araw ay nagpatawag ng meeting si Dr. Sanchez dahil aalis na daw ito sa ospital at maghahanap ng ipapalit sa kanyang pwesto. Isa kasing medical director ang matandang lalaki. Tiyak ko na ako na ang ipapalit ni Dr. Sanchez sa kanyang pwesto. Ako lang naman ang pinakamagaling dito sa larangan ng panggagamot. Sa wakas ay mas titingalain ako ng maraming mga tao. Masayang sabi ni Dr. Eric sa kanyang sarili. Maya-maya lamang ay nagsimula na ang pagpupulong. Masayang nagpapaalam si Dr. Sanchez at ipapakilala na daw nito ang papalit sa kanyang pwesto. Taas noo talaga si Eric sa mga oras na yon. Ngunit nagulat na lamang siya nang buksan nito ang pintuan. Siya nga pala, si Dr. Carlo. Siya ang magiging bagong medical director. At siya ang aking napili. Marami na siyang napatunayan sa ibang ospital at maraming tao ang gumagalang sa kanya. Marami siyang mga taong napagaling na hindi na kayang gamutin ng iba. Kaya ngayon ay nagpapaalam na ako sa inyong lahat dahil kailangan ko na rin magpahinga. Paalam ni Dr. Sanchez. Hindi makapaniwala si Dr. Eric nang dahil sa kanyang nalaman. Katulad niya ay mayaman na rin pala ang binata na dating tindero ng gulay. Sobrang bilis talaga ng pagtibok ng puso ng mayabang na doktor. Pero Dr. Sanchez, sigurado po ba kayo sa inyong desisyon? Mukhang walang alam ang lalaking yan. Dati lang siyang tindero ng gulay. Wala yang kakayanan para panghawakan ng ospital. Baka nga hindi niya natutukan ang kanyang pag-aaral dahil pagtitinda lang ng gulay ang kanyang alam. Dismayadong sabi ni Dr. Eric. Nagkakamali ka, Dr. Eric. Hindi mo pa alam kung gaano kagaling si Dr. Carlo. Marami na siyang napatunayan kaya huwag mo siyang mamaliitin. Paliwanag ng matandang doktor. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nagawang magpatalo ng mayabang na lalaki. Hinamon nito sa isang kompetensya si Kaloy upang malaman nila kung sino talaga ang mas magaling. Sige, manggamot tayo ng 2 pasyente na pareho ang karamdaman. Kung sino ang unang makapagpagaling, siya ang mananalo. Panghahamon ni Dr. Eric. Ngumiti lamang si Kaloy at tinanggap ang hamon nito. Abang na abang talaga ang mga nurse at mga doktor kung sino ang mananalo sa dalawa. Mas pinili ni Eric ang mas malakas na pasyente. Mas bata rin ito kung ikukumpara mo sa pasyente ni Kaloy. Pero sa bandang huli ay nagulat ang lahat nang si Dr. Carlo pa rin ang unang nakapagpagaling. Napapakamot na lamang sa kanyang ulo si Dr. Eric at aminado ito sa kanyang sarili na mas magaling si Kaloy sa kanya. Kung ganon, ay pumapayag ka na ba? Wala naman akong balak na makipagtalo sa'yo. Hindi ko naman hangad ang pwesto eh. Ang gusto ko lang naman ay ang maging maayos ang ospital na ito, sabi ni Dr. Carlo. Nagpalakpakan ng mga empleyado at napanganga sila sa galing ng binatang doktor. Matagal na rin kasi silang nagtitiis sa ugali ni Eric at mabuti na lang daw ay hindi ito ang pumalit sa pwesto ni Mr. Sanchez. Isang araw ay gulat na gulat si Dr. Eric nang malaman nito na mas mayaman na pala sa kanya si Kaloy. Totoo nga na marami na itong napatunayan sa kanyang buhay. Sige, panalo ka na. Pero isang araw ay matatanggal ka sa pwesto at ako ang papalit sa'yo. Seryosong sabi ni Dr. Eric. O sige, wala namang problema. Pagbutihin mo lang ang trabaho mo at ikaw ang ipapalit ko sa aking pwesto. Basta patunayan mo, Dr. Eric, na karapat-dapat ka. Nakangiting sabi ni Dr. Carlo.
Hindi naman kasi importante kay Kaloy ang pwesto dahil ang importante sa kanya ay ang maibigay ng maayos ang kanyang serbisyo. Simula noon ay namuhay ng masaya ang binata. Muli nitong pinuntahan ng kanyang mga magulang, sabay kinausap nito ang dalawa. Nay, Tay, natapos ko na pong ipagawa ang inyong maayos na paglilibingan. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko rin po talaga akalain na magiging isa po akong doktor. Nakangiting sabi ni Kaloy. Isang araw ay nailipat na ang libingan ng mag-asawa. Nagkaroon ng panata si Kaloy sa kanyang sarili. Nanggagamot ito ng mga taong mahihirap gamit ang kanyang sariling pera. Nang dahil doon ay mas lalo siyang nakilala ng maraming mga tao. Isa siyang bayani kung ituring ng mga taong mahihirap. Si Dr. Carlo ang kanilang pag-asa sa tuwing may magkakasakit sa kanilang pamilya. Dr. Carlo, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, ay baka wala na po ang nanay ko. Sabi ng isang batang lansangan. Walang anuman iya. Basta paglaki mo ay magkaroon ka ng pangarap. Nang sa ganun ay makaahon kayo sa hirap. Nakangiting sagot ni Kaloy. Hanggang ngayon ay hindi na dismaya si Dr. Sanchez sa pagpili kay Kaloy. Ginagampanan nito ng tapat ang kanyang propesyon. Isang araw ay nagpasalamat si Dr. Carlo kay Dr. Sanchez. Dr. Sanchez, maraming salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi ko po matutupad ang aking mga pangarap. Nakangiting sabi ni Kaloy. Walang anuman iho. Ako nga ang nagpapasalamat sa iyo dahil marami kang taong natutulungan. Hindi ako ang tumulong sa iyo. Ginawa lang akong tulay ng Diyos para tulungan ka dahil mabuti kang tao. Nakangiting sagot ng matandang doktor. Nangako si Kaloy na susuklian nito ang kabutihan na ginawa sa kanya ng matanda. Sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagtulong sa mga taong kapuspalad. Siya ang magbibigay ng pag-asa sa mga taong may sakit na walang pambayad. Isang araw ay natanggalan ng lisensya si Eric sa pagiging doktor matapos nitong murahin ang isang pasyente. Samantalang si Kaloy naman ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang pagiging isang bayaning doktor. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Patuloy lang tayong mangarap. Tulungan natin ang mga taong kapuspalad. Mahirap talaga ang magkaroon ng sakit, kaya palagi tayong mag-ingat. Lalo na ngayong sobrang init ang panahon. Manatili lang po tayo sa ating tahanan at palaging uminom ng tubig. Mga kahuanatels, ingatan po natin ang ating mga sarili. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.